marking my first kilometer drive overseas in Canada. Specifically, we departed from Suri's Semiyamu Secondary School. Ito po yung eskwelahan ng aking pamangkin dito sa Suri in Canada, and navigating via on the way to 148th Street, by the way, towards Oxford Street, at papunta kami sa beach side parking bays across from the boatside restaurant on Marine Drive in White Rock. Sa pagkakataong ito, medyo kakabahan ka bigla dito kasi anytime pwede kang mahuli kasi iba talaga ang traffic rules dito sa ibang bansa. Medyo mas stricto sila dito, at yung mga hindi naka-seatbelt dito, kahit passenger ka lang, ikaw ang sisingilin, hindi yung driver. About siguro equivalent to 8,000 pesos dito pag nag-drive ka ng walang seatbelt. Sa passenger pa lang yun, At ngayon po ay kami po ay tinatahak na namin ang 148th Street. Medyo flat pa dito ang terrain, At pagdating natin dyan sa Oxford Street, medyo nakakakita na tayo na medyo palusong na matindi, It packs a serious change in altitude once na marating natin tong Oxford Street, From Semiyamu Secondary School ay about 3 to 4 minutes lang ito, covering just 1.1 to 1.3 kilometers, At napapansin natin dito ngayon, sa Oxford Street na tayo ngayon, at the terrain instantly shifts into a steep hillside terrace, parang ito yung napapanood nyo sa mga pelikula, dyan sa Los Angeles, yun, parang mga naghahabulan, Pero nandito tayo ngayon sa Canada, at nakikita nyo tong papunta tayo sa White Beach ngayon, White Rock. By the way, looking down that stunning hill from our perspective, you are gazing directly at Washington State. Makikita mo din dyan ang Plain Washington, Because British Columbia borders only one United States state in this coastal Pacific Northwest region. Washington is the only state you will see here. The immediate body of water directly separating Canada and the United States of America right in front of you is Semiyamu Bay. Ayan. Medyo malapit na tayo magpark dito, At para mapasyalan natin ang magagandang mga tanawin dito, saka yung pinagmamalaki nilang White Rock, At ito, nakikita natin itong mga condominium to, if I'm not mistaken, At sa particular area na to, medyo papunta na tayo sa main drive, Marine Drive pala, in White Rock. Nandito na tayo mismo sa vicinity ng White Rock ngayon, at maghanap na tayo ng parking lot. Pero by the way, mag-ingat kayo dito, medyo stricto nga dito, sa pagdating sa traffic, Kaya ngayon ay maghahanap na tayo ng mapagpaparkingan dito, at nandito na tayo mismo sa Marine Drive, White Rock. Talagang captivating ang views dito, Talagang medyo this is it. Nandito na tayo sa, of course, isa sa magandang lugar dito sa British Columbia. Yes, White Rock ito, mga kaibigan. At ano mga ba mga magandang pasyalan dito sa White Rock, It's an independent city here in British Columbia. Nandito ang White Rock Pier and Promenade, Canada's longest wooden pier, stretching for 170 meters into the bay, paired with a lively 2-kilometer scenic boardwalk. At nandyan din ang the White Rock Packwalks, the city's famous namesake, a massive 486-ton white granite boulder sitting right on the beach. At of course, nandito ang Marine Drive, The bustling waterfront strip packed with bustling patios, ice cream shops, and legendary seafood restaurants. At nandyan din ang White Rock Museum, a historic 1913 railway station on the beach that showcases the town's seaside history.
2020. Hey, Dwayne. Bunganga, okay. Po si Dwayne Badwa,